Undas nga ngayon, November 1, at kanya-kanya mga tao sa kanilang mga pa-Halloween. Ewan ko ba, pero parang naa-adapt na natin ang mga pa-Halloween. Ano po? Magtatanghalian na nga ito at eto na nga yung naisip kong lutuing ulam. May napanood nga ako online kaya eto nga at sinubukan ko ngang gawin. Inilabas ko na nga din itong mga pumpkin ko para naman din kako ay magamit. Eto nga mga pumpkin namin ay matagal na sa amin at inilalabas ko lang ito kapag ganitong gagamitin. Paano ba naman, hindi ko talaga alam na may darating pala akong parcel ngayong araw. Hindi naman kasi nag-notify sa cellphone ko kaya wala akong ina-expect. Napaisip pa nga ako kung ano ba tong in-order ko dahil nagulat talaga ako sa delivery rider. Late ko nang napagtanto kung ano ba tong in-order ko dahil napaisip nga ako kung ano ba yung in-order ko. Umorder pala ako ng marshmallow candy sa Shopee dahil sobrang mura ko nga lang ito nakuha. Nabili ko nga lang ito ng 105, 8 balot na lahat. Kaya naman ng bata ay tuwang-tuwa sa mga dumating na candy. Akalain mo yan kako at saktong-sakto pa para sa trick or treat. Kaya nga tuloy napilitan akong ilabas yung mga pumpkin basket. Tamang-tama na rin ito para sa mga bata magti-trick or treat mamaya. Sinasabi nga ni Harvey na sa kanya nga daw tong mga kending to. Nagsaing na nga din ako ng kanin dahil magtatanghalian na nga rin. Tamang-tama lang para sabay na sila maluluto ng ulam. Ito nga ang lulutuin ko ay barbecue nga sa kawali at patutuyuin lang ito hanggang sa magmantika siya. Inutusan ko nga si Henrico na maghanap ng dahon ng pandan at mabuti na lang at may nagbigay. Tapos nga ay dumating na nga itong mga in-order kong kutsinta sa bilas ko. Maya-maya lang ay sinilip ko na nga yung manok na niluluto ko sa mahinang apoy. At eto na nga siya mga mare, habang tumatagal at habang papaluto na siya ay mas kukonti at lapot nga yung sabaw niya. Tanghalian na nga at kumakain na kami, natuwa ko at nagustuhan ng mga batang niluto ko. Pagkatapos nga namin kumain ay itinabi ko nga muna yung mga marshmallow dahil ayaw nga tigilan ni Harvey. Hapon na nga ito at simula pa nga umaga ay hindi na nga tumigil itong pag-ulan at dahil undas nga din ngayon ay magluluto nga ako ng biko. Nalakihan ko na nga lang din sa mama ko na nagluluto kami ng biko tuwing undas at eto na nga din yung ipinang-aalay namin. Itim na biko nga ang lulutuin ko ngayon at bago ko nga isalang itong malagkit ay inilagay ko na nga itong mga dahon ng pandan para naman sumabay yung aroma ng pandan sa pagluto ng malagkit. Yung huling piga ko nga sa nyog, yun nga yung ginawa kong pangsabaw sa malagkit. Hindi pa nga ako tapos sa pagluluto ko, eto nga at gising na ulit ang bata. Pinatulog ko nga muna kasi siya kanina at ayan, gising na nga. Sinilip ko na nga ulit itong malagkit para makita ko kung luto na ba siya. Habang nagluluto ako, ayan si Harvey at panay TikTok na nga. Fast forward, naglatik na nga ako at hindi ko na nga ito na-videohan. Paano ba naman ang bata nagtitiktok at gamit-gamit ang cellphone ko? Kaya naman, dito na nga nag-continuous yung videong ginagawa ko. Naluto ko na nga itong biko at ipiniplating ko na lang para naman presentable tignan. At eto na nga yung pagsasaluhan namin at maglalagay din ako ng kaunti para sa aking alay. Hindi nga din kasi kami nakapunta sa puntod ng magulang ko dahil sobrang layo nga ito. Kaya naman, dito na nga lang sa bahay ako mag-aalay para sa mama ko. Kaso eto namang si Harvey ang ginagawa ay kinakantahan ng happy birthday itong si nanay. Gabi na nga ito at nag-aabang na nga kami ng mga batang magti-trick or treat. Hindi rin nga makapag-trick or treat itong aking Harvey gawa ng umuulan-ulan nga. O siya, hanggang dito na lang muna. Kita tayo ulit sa next vlog.